Guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. For clarification with this Eight of Pentacles here. Tuloy-tuloy ang, alam mo yung mga witches and wizard, tuloy-tuloy ang ginagawa nila sa iyo na witchcraft, no? Like spell, conjuration, any form of witchcraft, ritual, or spell, para ma-stagnant ka. No? O para ma-stagnant yung connection yung person mo. Para mabind ka nila. Para ma-restrict ka nila. Para kontrolin, pigilan, ganun sila. Ganun yung mga evil eh. So, para ano pati hindi ka makapag-introspect, para hindi mo makilala yung sarili mo, para hindi mo malaman yung tunay na ikaw, para hindi mo malaman kung ano yung dapat mong malaman within yourself, para hindi mo madiskubrihan yung mga dapat mong madiskubrihan sa sarili mo within yourself, so that hindi ka makapag-introspect, hindi ka makapag-focus inside you, hindi ka makakuha ng information inside you. Nawala na itong ginawa nila sa'yo na parang magagawan to ng mga gumagawa ng dark, evil, something na black, dark. Para sa kanila, yung ginagawa nila sa'yo ay bad karma. No? Yan daw yung bad karma, yung ginagawa nila ng witchcraft. Pag naapektuhan ka, pag na-control ka nila, pag na-piste ka nila, bad karma mo daw yan. Pero hindi talaga yan siya karma. O hindi yan siya bad karma. Sila ang kakarmahin yan. Sila ang hatulan niya sa impyerno, ang kaluluwa nila. Dahil sa ginagawa nila against you. Ng mga witchcraft. Bakit? Bakit ko nasabi na itapon sila sa impyerno? Nasa Bible yan. Ang sabi ng God, ang mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, ang kaluluwa nila ay doon ilalagay sa portion na lake of fire na may sulfur kung tawagin. Eternal sila doon. Doon na sila mamalagi, eternal. Doon na sila ilalagay, eternal na sila doon. So, ayan. And right now, hindi ka comfortable, you're not stable, you're not confident, you're not enjoying your life na ikaw lang, na mag-isa. More information sa'yo. Right now, you are positive and hopeful, and umaasa ka, and nag-dream ka. You're positive sa dream mo na ano yung dream mo, na positive ka, na makawala ka din sa pagja-juggling, na hindi ka na magja-juggling pa. Or else, kung may experience ka na, konti na yung pera mo, yan, mag-break na yung cycle na yan. Hindi ka na mag-experience ng yung salat sa pera. Or else, kung nag-juggling ka lang, no, na hindi ka makapag-decide, hindi ka makapag-take na action, nag-juggling ka, ay yung makawala ka na dyan, no, mula sa pagja-juggling, na hindi ka na nagja-juggling. So, ano pa, yung dream mo na positive and inspired ka. Na yung mga nagpa-delay na to,
ay hindi naman kapang-atake sa'yo, no? Parang may mga pinapadali sila sa, like sa union mo with your destined person, or else ay yung pinapadali nila yung mga goals mo, lakad mo, mga dreams mo sa buhay, hindi na to mangyayari, no? Hindi na makapang-atake, hindi na makarating sa'yo. Kung mga evil forces, hindi na sila makapunta sa'yo. Kung mga spells man to, hindi na makapang-atake sa'yo. Mga deceit and scheme nila, mga ganun ba. And etong Empress in reverse na to, na huwad na to ay huwad. Kasi Empress in reverse, ibig sabihin fake Empress to. Ay magregret, magsisi, at yung maging emotional siya kasi may mawala sa kanya. Yung ganun ba? Na malus niya yung gusto niya angkinin from you. Yeah, malus niya yung gusto niya angkinin from you na hindi niya makuha. Na in the end, siya lang din ang grief kasi hindi niya makuha yung gusto niya angkinin na para sa'yo o sa'yo talaga yan, no? Pag para sa'yo o sa'yo yan, ay binigay ng God yan sa'yo. Sa God galing yan, kung ano yung para sa'yo. Kaya para sa'yo eh. So yun guys. So ito, kasi general reading for collective, kung sino lamang ang makaresonate. Kung sino-sino lamang ang makuhaan ng energy ng aking guide. Okay? Kung sino lang talaga ang kanilang kukuhaan ng energy. Yan ang masasabi ko dyan. Kasi collective eh. Kung sino-sino, kung sino kuha nila ng energy. Sa kanila na yun, sa guide ko na yun, kung sino kuha nila. So yan, 6 of Pentacles. For clarification of the 6 of Pentacles. Na hindi mangyari ang gustong-gusto niya. Nasa uli, I'm heartbroken lang to. Masasaktan, heartbroken. Na kahit anong invest niya, kahit anong effort niya sa person mo, kahit anong gawin niya ba? Kahit anong buhos niya ng negativity niya, kahit anong gawin niya, kahit anong ibigay niya ng mga influences, negativity, so heartbroken lang siya or else ay masaktan, no? Hindi mangyari yung gusto niya. Hindi mag-grant ang gustong-gusto niya mangyari. Sa huli, siya lang din ang lalayo, siya lang din ang tatalikod. Yung body mo energy right now. Ang daming deceitful dito sa mundo. Kala nyo lang. Abundance. Abundant yung buhay mo sa kinuhaan o mga kinuhaan o kinuhaan ng energy ng aking guide. Abundant. Masagana ang buhay mo yun eh. Abundance. O nag-umpisa na maging masagana yung buhay mo, talaga masagana na talaga yung buhay mo. O, malakas din yung perception mo. May perception ka. Malakas mo o hindi, basta may perception ka. And you're ready for a union. At let's see sino ba itong may perception? Ikaw ba yan? May perception ka? O, may perception ka eh. Ikaw yan. And what's with the union here? Ano yan? Nare-ready ka na for union? So yes, nare-ready ka na daw for union. At yung union na yan, magtatagumpayan siya. Succeed. It's a success, no? Magsa-succeed yan siya. Positive yung maging result.
maging bold and daring kayo and positive and inspired and tutukan kayo ng liwanag eh. Suportado kayo ng kalangitan. Itong person na to na magkakaroon ng yun sa inyo. Hindi magsasucceed yan siya. Tatagumpayan siya. Yun ninyo. Walang deceit ang makapigil sa inyong yun. Walang magtagumpay ng mga deceit. Walang tatalab na deceit. Walang gagana ng mga deceit. Hindi kayo mapigilan ng deceit ang yun ninyo. Ayan, suportahan kayo niya ng celestial beings, ng God, ni Jesus Christ. And ito mga nang babantay sa inyo. Mga nag-obserba, hindi magtatagumpay yan. Mangyayari, magsasucceed talaga to, magtagumpay na makapag-umpisa kayo na ma-unite. Mag-umpisa itong ma-unite kayong dalawa na para kayong maagilan, na hindi kayo maabot ng mga yan kahit anong sungkit nila sa inyo, hindi kayo maabot kasi mataas ang lipad na agila eh. So, para mga ganun kayo. So, paano kayo mahalangan kung para kayo maagilan, lumilipad sa taas, hanggang tuwangan sila, hanggang tingit, maghanap sila ng panungkit, na kawayan, na pansungkit, hindi naman kayo maabot. Kahit ano paktaas ng kawayan. Hindi ka maabot niyan. Mataas lumipad yung agila, may agila dito. Kahit anong gawa nila ng black, hindi ka maabot ng mga black nila eh. Nasa taas kayo ng mga blacks. Ganun na. Merong Queen of Wands dyan. Yung passionate, goal-driven, strong, positive. What's with the Queen of Wands here? For clarification. Ito yung hindi na makapag-take ng risk. This is an enemy na gumagawa ng spiritual pala. Eh, nawala na siyang, wala na siyang spiritual powers. Wala siyang spiritual powers. Alam niyo kung saan galing yung spiritual powers niya. Sa kadiliman yan. Para bang hiniram niya kay Satanas. Ganun. Pero afterlife, doon siya sa impyerno. Hiniram niya kay Satanas yung spiritual powers niya yan. Parang kunti lang yan, katiting. Parang sigurong ano yan, parang ano ka laki. Parang gaya ng mga pagpaandar siya ng spell. Sa ano kasi yan eh, sa kadiliman kasi yan, sa darkness, sa mga diablo kasi yan, sa fallen angels, yung mga spells niyan, orasyon, conjuration, mga ganyan, mga any evil, witchcraft, sa kanila yan. Sila napapagana dyan eh. Well, ayan siya guys, oh. Gumagawa ng spiritual to. Hindi na makapag-risk, hindi na siya makapatake, hindi na makaalis yung kanyang mga attacks, mga spiritual attacks. Bakit? Anong nangyari? Bakit hindi na makapag-raise ito ng kanyang, bakit in reverse yung high priestess dito na hindi na gumagana ang kanyang mga spiritual powers? Dahil mismo yung nagbigay sa kanya ng spiritual powers ay nakachain. Dahil yung mismo nabigay sa kanya o nagpapagana ng binigay sa kanya ng spiritual powers, naka-chain yun. Diba? Maasa sila sa mga kadiliman. Actually, kampon siya ng kadiliman. Maasa sila sa mga fallen angels, sa devil. Well. Kaya pinapapatay ng God yung Mayan. Pinapapatay sila ng God sa Exodo 22:18. Yung mga gawa ng witchcraft, yung mga witches and wizard, napapatay ng God yun. Ang salita ng Diyos, patayin ang mamang kukulang. Mayroon pa salita ang Diyos. Ang mga sa Revelation, ano naman yun? Ang mga gumagawa ng sorcery and witchcraft, ang mga liar, ang mga idolaters, ibig sabihin na idolaters,
Nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, idolize sa mga like kapwa nila tao, sa mga Diyos-Diyosan, mga ganon. Basta na yung mga nag-idolize, no? Ganon. At yung mga murderers, emeralds, ay sa impyerno daw ilalagay ang kanilang kaluluwa afterlife. Doon sa portion ng lake of fire, doon ilalagay kanilang soul. Kaya may mga ngaral ang Diyos, ang God, no? Hindi lang prophet, meron pa mga sinugo ang God. O meron pa isugo ang God, like yung dalawang saksi na ipadala niya dito na sugo, ang tawagin, dalawang sugo. Sugo niya dito sa mundo. At meron pa, maliban sa dalawa na yun, yung sugo niya, na mag-warning sa mga tao. Ganyan pag nasa synagogue, warning nga ng mga tao to stop keep sinning and sinning, to stop their evil doings, and pili na maging mabuti, huwag na maging masama. Kasi meron talaga mga tao na gusto nila yung kasamaan. So, binigyan ng freedom, binigyan ng free will ang mga tao. So, yung free will na yan ay yung pumili sila kung sa mabuti ang kanilang gagawin o masama. So, pag masama, may consequences talaga tulad sa impyerno. Ang kaluluwa, di ba? Nasa Bible yan. So, yan. So, ito. Tingnan nyo guys. Nag-i-heal ka na ngayon eh. Maaari na-enjoy mo yung magtanim-tanim, parang tatanim ka, spending time with animals, may mga hype na parang rooted, grounded ka, you're more relaxed, comfortable, peaceful, yung environment mo. Talagang you will find peace talaga, and yung ma-rejuvenate ka sa talaga sa mga natural places like sa nature, outdoors. Yan. Spending time with animals. Nakaka-heal yun eh. Actually, malungkot ka. Para ba naging malungkutin ka? Pero bigla na lang sasaya ka, bigla na lang maging positive ka, maging passionate, maging focus ka, flexible, kasi may cut dito, and ready to start a fresh start, or yung to walk on a new path, or to start to take action sa mga goals mo, or bigla ka na mag-umpisa na yung ma-unite kayo, pagsamahin kayo ng God, ng person mo, meron kang counterpart, para ba kayong feminine and masculine, no? Parang moon and sun. Yan, sun and moon. Pag-isahin kayo ng God o ni Jesus Christ, yung dalawa, bigla na mag-umpisa ng ganun. Kaya biglang, kayo parang maging hype, biglang maging active, energetic, and excited, ganun, maging positive na agad, ganun. Lalayuan ka ng mga baggage, mga karga, o yung mga nagsisense sa'yo ng karga, hindi. At yung mga nagsisense sa'yo ng mga karga ng witchcraft yan. Hindi na yan makikarga sa'yo, guys. Hindi na sila makapag-take na action. Kung hindi na, kung meron gumagawa o magsisend yan sa'yo, hindi na makaalis sa kanila. Hindi na gagalaw. Hindi na makaalis. No? Hindi na magkaroon ng movement. Hindi na mai-send sa'yo, hindi na tatalab, sabihin na natin gano'n. Hindi na ma-unite yan sa'yo, hindi na magkaroon ng atake, hindi na makapang-atake, gano'n. At kung meron ka mga karga pa sa katawan, gawa ng mga spells, any forms of witchcraft, ma-release yan, matanggal yan sa'yo lahat. At itong mga ng atake sa iyo, mga nagkakarga sa iyo, ng mga spells nila o conjuration, ano man yan, mga ritual o ano man ginagawa nila. Iiwas, gusto na lang nila ng peaceful yung isipan nila, peace of mind. Gusto na lang nila ng katahimikan. So yan.
If you wanna, when you're right, boy, when you're strength, boy, nothing at all. Meron ka talagang umpisan dito na fearless ka and risk taker, courageous, suportado ka ng heaven, guided. So, umpisa mo na to, protected, and brave, powerful, may authority. Authority na yan or power or strength. Galing yung bravery, galing sila kalangitan niya. Suportado ka nga ng kalangitan eh. So, yan. Itong mga gumagawa ng witchcraft, mga magician, no? Ay, lumalabas dito eh. Hindi na yan sila makapanggulo sa isipan mo, hindi na sila makapanghan sa isipan mo. Sila ito mag-overthink, mapaisip sila, mag-overthink sila hanggang para maka-experience sa anxiety, basta mag-overthink sila dahil hindi na nila ma-control, hindi na nila ma-manipulate, hindi na nila ma-hunt, hindi na nila influensyahan yung isip mo, hindi na nila ma-hunt yung isipan mo, so mag-overthink sila. Bakit ganun, no? Yun pala, kaya na-restrict na ang ang devil, ang kanilang sineset, ang kanilang mga sineset na mga maaangas na mga, fallen angel. Mga fallen angel o yan. Naka-restrict o naka-chain. Chain sila kasi piste. Chain. Salot. Kaya chinin. Bakit yung word na yun? Bagay naman sa kanila eh. Pati sa mga kampo nila, yun ang tawag dyan. Kahit pangit pakinggan, yun naman talagang tawag dyan. Magawa ko. Kaya nga ginawa yung word na yan para sa ganyan. So yan, ito na lamang for collective wording.